ang mga pinakamaiinit na balita ngayong tanghali. 7 Pulis Maynila inaresto ng National Capital Region Police Office matapos ireklamo ng pangingikil. Halos 2,000 toneladang basura nahakot sa magdamag na cleanup operation sa Maynila. Aumento sa arawang sahod na 50 pesos. Welcome sa grupo ng employers. Sa MBC TV correspondents, mag-ina, patay, 3 sugatan matapos mahulog sa bangin ng sinasakyan sa Bocod, Benguet. Sa MBC TV Sports, Patrick Gregorio itinalaga bilang bagong PSC chairman. At sa Showbiz Spotted, short form vertical series mapapanood na sa Signal Play app. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita, ang dapat sana'y tagapagpatupad ng batas, nanganganib ngayong mapanagot sa batas. Sa kulungan ng bagsak ng 7 Pulis Maynila na inirereklamo sa pangingikil at pamimeke ng kaso laban sa isang lalaki. Ang buong pangyayari tinutukan ni Kyle Bulyas. Pumupula. Dua. No. Sino pa? Sino lang dato din? Sino? Sino kasama pa? Lahat yan, tama na ano. Arestado ang 7 Pulis Maynila dahil sa pangingikil sa pamilya ng inaresto nilang lalaki. Ayon sa NCRPO Intelligence Division, nagugat ito sa reklamo ng asawa ng isang lalaking inaresto ng mga pulis nitong Hunyo 20. Pinusasan niya ang lalaki dahil umano sa kasong may kinalaman sa iligal na droga pero napag-alamang peke pala ang kaso. Nakiusap pa ang asawa ng biktima sa mga pulis kung saan dito na sila hininga ng 50,000 pesos kapalit ng paglaya ng kanyang asawa. Pero dahil hindi ito kaya ng mag-asawa, pumayag ang kapulisan sa halagang 20,000 pesos na ipinadala sa kanila sa pamamagitan ng e-wallet. Dito lamang nila pinalaya ang lalaki na ikinulong nila kahit na wala namang isinampang kaso. Dahil dito, dumiretso na sa tanggapan ng direktor ng NCRPO ang babae upang ireklamo ang mga pulis na humuli sa kanyang asawa. Ayon sa otoridad, ang mga kinwelyohang pulis ay mga tauhan ng MPD Station 5, kabilang ang Deputy Chief nitong si Police Lieutenant Ariel Erlando Codon at ang Drug Enforcement Unit Investigator na si Police Staff Sergeant Philip Salazar Lizardo. Kasama rin sa mga inaresto ang 5 pang tauhan ng kanilang anti-drug operatives na sina Police Staff Sergeant Ronnie Boy Matutina Alonzo, Mark Oliver Gapate Amigable, Patrolman John Michael Vizcara Sobrevilla, Drex Pating Bato at si Brian Tanyafranca Gomez. Patong-patong na kaso ang kakaharapin ngayon ng mga inarestong pulis, kabilang na ang kasong robbery extortion, grave threat, arbitrary detention at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at obstruction of justice. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Big-time cleanup operations ang welcome gift ng nagbabalik Yorme na si Manila Mayor Isko Moreno Domagoso sa pagsisimula ng kanyang bagong termino sa kabisera ng bansa. Wala pa isang araw ang lumipas pero nasa 300 truck na agad ng basura ang nahakot ng lokal na pamahalaan. Magbabalita si Boy Gonzales. Umabot sa 300 truck ng basura katumbas ng 2,000 tonelada ang kabuang nahakot sa loob lamang ng isang araw sa lungsod ng Maynila. Ito'y mula alas 2 ng hapon kahapon
hanggang alas 12 ng hating gabi matapos ipag-utos ni Manila City Mayor Isko Moreno Dubagoso ang 24/7 na clean-up operation. Ayon sa Manila DPS o Department of Public Service, tuloy-tuloy ang gagawin nilang pag-akot ng basura hanggang sa bumalik sa normal ang sitwasyon. Combined efforts po ito ng national government, which is MMDA, at ng ating contractor ng basura na hinakot nila ng libre na Lionel, and at the same time is yung DPS. 2,000 po ang 2,000 tons. So, madami-dami. Sa kabahan ng Recto Avenue sa Divisoria, pinaliguan, sinabo ng mga kasada hanggang sa matanggal ang masangsang na amoy. Ayon kay Mayor Isko, nagagawa ng paraan ang lokal na pamahalaan upang kahit papaano ay maging maayos ang hanap buhay ng mga vendors na hindi sila nakakaistorbo sa publiko at mga pampaserong jeep. Tuloy pa rin yung hanap buhay, boy. Pag mapapansin mo, okay naman sila dyan. Basta madadaanan lang ng tao. Saka pag may aberya, nakakadaan. Huwag lang dito sa Recto. Marami mapeperwisyo rito. Sa ngayon, tuloy-tuloy ang lokal na pamahalaan sa ginagawa nilang paglilinis kung saan umaasa sila na makikisa ang bawat Manileño at mga opisyal ng barangay. Ikinatuwa naman ng mga residente ang agarang aksyon na ginawa ni Mayor Isko Moreno, partikular ang mga nagtutungo sa Divisoria kung saan naging maaliwalas, babago at maluwag ang daloy ng trapiko. Nakakatuwa lang po kasi wala nakakaiyak. Kasi ngayon lang ulit naging linis ng ganito. Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Malugod namang tinanggap ng mga employer ang nakaambang 50 pesos na minimum wage increase sa National Capital Region. Handa raw silang magparaya basta't dumaan sa tamang proseso ang hirit na aumento sa sahod. Narito si Wina Hesoro. Welcome sa grupo ng mga employer ang 50 pesos na dagdag sa arawang sahod ng mga minimum wage earner. Sa panayam ng DZRH News kay Sergio Ortiz Luis Jr., ang presidente ng Employers Confederation of the Philippines, sinabi nito na basta't umano dumaan sa proseso kahit na mayroong ibang employers na nagrereklamo, ay kakayanin nila ang aumento. Ayon kay Ortiz Luis, ang apektado lamang umano nitong wage increase ay ang mga formal sectors kung saan 16 million out of 52 million ito. Yung 16 billion na yun, sino hindi kasama? Hindi naman wala naman mga away. Yung mga farmers, Opo. yung mga fisher folks, yung mga market vendors, tricycle drivers, jeepney drivers, yung walang trabaho, yung mga pumapasok na naghihintay na magkaroon. 52 billion yun, 16 billion lang yung apektado ng mga wage increases na yan. Dagdag pa ni ECO President, out of 52 million umano ay 5 million lamang ng mga manggagawa ang minimum wage earners. So out of 52 billion, taon-taon ina-address natin, na sinasabi natin para manggagawa, 5 billion lang yon. Ngayon, kung nagkakaroon ng distortion across the board, inaabot ng mga 6 billion yan. Samantala, para naman sa mga manggagawa na sumasahod ng mas mataas sa minimum wage, ay mayroon din silang aumento sa sahod. Sa panayam ng DZRH News kay Maria Crisalda C., ang Executive Director ng National Wages and Productivity Commission, sinabi niyang bukod sa 1.2 na mga minimum wage earner, mayroon ring 1.7 million na mga manggagawang nakakatanggap ng mas mataas na minimum wage ang madadagdagan rin ang kanilang sahod araw-araw. Meron din ho tayong estimated full-time wage and salary workers na around 1.7 million na sumasweldo ng mas mataas sa minimum wage, at ito ay indirectly makikinabang din dito sa na ito sa pagtaas dahil automatic po na magkakaroon ng correction yun pong wage distortion. Para sa MBC TV Network News, ito si Wina Pearl Hesoro ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, maagang sumalubong sa mga kinatawan at pagbubukas ng sesyon ng 20th Congress ang iba't ibang bersyon ng panukalang batas na nagsusulong ng aumento sa sahod. Kabilang sa mga panukalang ito ang pagbuwag sa regional wage boards at ang pag-institutionalize ng National Minimum Wage System. Narito ang report ni Milky Rigunan.
Karamihan sa mga naisumiting bill sa unang araw ng fighting kahapon ng mga panukalang batas sa pagbubukas ng 20th Congress ang may kinalaman sa kapakanan ng mga manggagawa, partikular ang legislated wage hike. Kabilang dito ang panukalang batas na amyenda sa Labor Code of the Philippines na inihain ni kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando. Sa bill ni San Fernando, dapat ma-institutionalize ang National Minimum Wage System na magbabasura sa regional minimum wage rates at bubuwag sa regional wage boards. Sa bill naman ni Albay Representative Adrian Salceda na Equal Pay for Equal Work Act o House Bill 55, bubuwagin ang regional wage rate para magkaroon ng pantay-pantay na sahod ang mga manggagawa sa buong bansa. Ayon kay Attorney Princess Abante, spokesperson ng Kamara, mas palalakasin ng Kamara ang relasyon sa Senado para mas malaki ang tsansa na maipasa ang legislated wage hike bill ngayong 20th Congress. Sabi ni Abante, nagsilbing strong starting point ang 19th Congress matapos makakuha ng malaking suporta mula sa labor sector para sa 200 pesos na legislated wage hike. Una rito, inaprobahan na ng National Wages and Productivity Commission ang 50 pesos na dagdag sahod sa mga manggagawa sa National Capital Region na epektibo sa July 18. Para sa MBC TV Network News, ako si Milk Regunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nakiisa naman si Pangulong Bongbong Marcos sa ika-78 na anibersaryo ng Philippine Air Force ngayong Martes, unang araw ng Hulyo. Dito'y binida ng Air Force ang kanilang mga nakamit na tagumpay sa nagdaang taon. Ang mga detalye ihahatid ni Let Narciso. Dumalo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ika-78 anibersaryo ng Philippine Air Force na ginanap sa Villamor Air Base sa Pasay City. Sa nasabing okasyon, ibinida ng Philippine Air Force ang kanilang mga accomplishment, partikular sa territorial defense at air surveillance. Kabilang dito ang higit 1,000 flying hours sa pagpapatrolya sa West Philippine Sea, Philippine Rise at iba pang bahagi ng teritoryo ng bansa. Na-monitorin daw nila ang higit 800 unknown trucks sa pamagitan ng Air Defense Surveillance Radars sa Philippine Air Defense Identification Zone. Ipinagmalaki rin ng Air Force ang kanilang karagdagang assets gaya ng Black Hawk helicopters at long-range patrol aircraft. Sa kanyang talumpati, kinilala ng Commander-in-Chief ang mahalagang papel ng Philippine Air Force sa pagbabantay sa teritoryo. Pinasalamatan niya rin ito sa patuloy na pagtupad ng kanilang mandato at pagtugon sa pangangailangan lalo na sa panahon ng kalamidad. Muli namang tiniyak ng Pangulo ang suporta at malasakit sa hukbong sandatahang panghimpapawid. I know that whenever the mission calls, the Philippine Air Force answers. Time and again, you put your life on the line for the sake of our people. Habang umaasa ang taong bayan sa inyo, kayo naman ay may maaasahan sa administrasyong ito. Bilang inyong Commander-in-Chief, titiyakin kong buo at tapat ang suporta at malasakit ko sa inyong lahat na Philippine Air Force. Para sa MBC TV Network News, ito si Let Narciso, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, nanumpa na bilang bagong kalihim ng Department of Foreign Affairs si Secretary Maria Teresa Lazaro kay Pangulong Bongbong Marcos kaninang umaga. Pinalitan ni Lazaro si dating Secretary Enrique Manalo na kasadong magbalik bilang Permanent Representative to the United Nations in New York. Bukod dito, ginawaran din ni PBBM si Lazaro ng Order of Sikatuna Grand Cross bilang pagkilala sa natatanging serbisyo at dedikasyon nito sa foreign relations ng bansa. Dati nagsilbi si Lazaro bilang ambassador ng Pilipinas sa France at Switzerland at humawak din ng iba't ibang posisyon sa Europa, Amerika at Asia Pacific. Taas kamay ng mga guilty na mahilig magpuyat sa kapanonood ng mga series. Ngayon kasi may bago na ng mga pwedeng mapanooran ng mga palabas. Kung ano-ano ang first batch ng short film, vertical series na mapapanood sa Signal Play. Alamin sa report ni Showbiz Angel. Simula noong June 28, mapapanood na sa streaming platform na Signal Play ang Signal Play Microdrama, isang koleksyon ng short form at vertical series.
Kabilang nga sa first batch ng Signal Originals na maaaring ma-binge watch ng mga subscriber ay ang I See You, starring Dimples Romana, Joy Bascon at Cedric Juan. Gayon din ang My Father's Last Wish na bida si Dylan Menor. At Three Queens and a Baby na pinagbibidahan naman ni Christian Bobless. Bukod dito, kasama rin sa mga pwedeng mapanood ang iba't ibang international series mula naman sa Dash Flix. Samantala, heto ang treat ng Signal dahil ang first 5 episodes niya ng mga nabanggit na microdrama ay mapapanood for free. Pero para naman makakuha ng full access, 20 pesos per day lang ang subscription fee. Ang microdrama content ay eksklusibong mapanood on mobile devices via the Signal Play app. Narito ang mga balitang dapat ninyong abangan. Pagtatayo ng US Ammunition Facility sa Subic, pinag-aaralan ng DND. Sa MBC TV Global, Ukrainian pilot patay sa drone at missile attack ng Russia. At sa MBC TV Sports, kilalanin ng bagong chairman ng Philippine Sports Commission. Yan at marami pang iba sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Bukas ang Department of National Defense sa posibilidad na tayuan ng Amerika ng ammunition facility ang dating US Naval Base sa Subic. Positibo ang Estados Unidos na makatutulong ito para lalong mapalakas ang depensa ng bansa. Una sa balitang yan, si Edniel Parosa. Welcome sa kagawaran ng tanggulang pambansa, ang pag-aaral ng Amerika na tayuan ng ammunition production at storage facility ang dati nitong naval base sa Subic. Sa panayam sa lungsod ng Makati, sinabi ni Secretary Gilbert Teodoro na ikinukonsidera ng Pilipinas ang hakbang para makakuha ng bagong teknolohiya at posibleng dagdag na empleyo. Reaksyon ito ng kalihim ng tanungin sa utos ng United States Congress sa kanilang Defense Department na silipin ang posibleng paglalagay ng ammunition depot sa Indo-Pacific region. Naturally, we will consider it, and any production entity which will be of benefit to the Philippines, and not only in terms of our resilience, but improving, giving employment and other technological transfers is definitely encouraged. Being a like-minded and a treaty partner in itself. Sa June 16 report ng US House Committee on Appropriations, diretsahan itong pinangalanan ng operating base sa Subic bilang potensyal na lokasyon ng paggawa ng armas. Nababahala kasi ang mga mambabatas ng Estados Unidos sa kakulangan ng parehong pasilidad dito sa strategic at tensyonadong rehiyon. Nilinaw naman ni Teodoro na wala pa siya natatanggap na formal na proposal para sa nabanggit na usapin. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa na DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mula Level 3, ibinaba ng Foreign Affairs Department sa Level 2 ang alert level sa Israel. Kasunod ng paghupa ng tensyon at umiiral na tigil putukan sa pagitan ng Iran. Ibig sabihin, pinapayagan na muli ang mass gathering sa lugar, pero pinapaiwasan pa rin ng DFA ang non-essential na paglabas ng bahay. Ang mga detalye alamin sa ulat ni Karen Oyong. Inanunsyo ng Department of Foreign Affairs o DFA ang desisyon nitong ibaba ang alert level sa Israel matapos humupa ang tensyon sa pagitan ng Israel at Iran. Ayon sa DFA, galing alert level 3 o voluntary repatriation ay ibinaba na sa level 2 o restriction phase ang alert level sa Israel. Ito ay matapos ang deklarasyon ng Israel Defense Forces o IDF Front Command noong nakaraang linggo sa pagbabalik ng full activity status sa Israel na nangangahulugang posible na ang pagbubukas muli ng mga paaralan at trabaho at pagtanggal sa mga limitasyon sa group activities at sa pagsamba. Sa kabila nito, nagpaalala pa rin ng DFA na ang Alert Level 2 ay ang pag-restrict o pag-iwas sa mga non-essential movements, ang hindi pagpunta sa mga pampublikong lugar at ang pagiging handa sa posibleng evacuation. Batid ng DFA, ito ay dahil sa meron pa ring umanong banta sa buhay, seguridad at property sanhi ng mga tinatawag na
internal disturbance, instability at external threats. Nananatili rin ang deployment ban sa Israel sa ilalim ng Alert Level 2. Ayon kay DFA Undersecretary for Migration Affairs Eduardo De Vega, kinukonsidera pa rin ng departamento na kahit na humupa na ang tensyon sa pagitan ng Israel at Iran, may hidwaan pa rin sa pagitan ng Israel at Hamas sa Gaza. Dahil dito, nananawagan ng DFA ng pangmatagalang kapayapaan para sa naturang rehiyon. Ako si Karen Oyong, nag-uulat para sa MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kasalukuyang binabagtas ng low pressure area ang katubigan ng kasiguran na Aurora habang tumataas din ang tsansa na lumakas bilang isang bagyo sa susunod na 24 oras. Batay sa climatological forecast ng PAGASA, posible itong maging una sa hanggang 3 bagyo na mabubuo o papasok sa ating area of responsibility ngayong Hulyo. At sa ikinikilos ng LPA ngayon, nakikita itong tatawid sa Luzon pero posible rin itong lumihis at tumungo naman pahilaga. Magdadala pa rin ng masungit na panahon ang throw ng LPA sa Bicol, Isabela, Quirino, Aurora at Quezon Province. Habang southwest monsoon ang patuloy na magpapaulan dito sa Metro Manila, gayon din sa Mimaropa, nalalabing bahagi ng Central Luzon at Calabarzon. Apektado rin ng Visayas, Hilagang Mindanao, kasama ang Caraga at Zamboanga Peninsula. Magbaon pa rin ang payong dahil sa banta ng mga pag-ulan sa Luzon at Visayas na tinatayang magpapatuloy hanggang sa weekend. Maulang panahon, malambot na kama, mainit na sabaw at magandang palabas. Perfect combination ngayong tagulan. Madalas mang negatibo sa paningin ng marami, may hatid din palang ginhawa para sa iilan. Alamin na des, 3 benepisyo ng binge watching. Numero 1 rito, ano pa nga ba? Siyempre, ang makapag-relax sa gitna ng puspusang pag-aaral at pagtatrabaho. Ikalawa, tulad ng pagbabasa at bilang salamin ng realidad, ay mas lumalalim at lumalawak ang iyong perspektibo sa iba't ibang karanasan sa buhay. At ikatlo, nagsisilbi itong tulay para sa mas malakas na social connection dahil sa isang shared experience patungkol man sa tema, karakter o kwento ng palabas. Maganda man ang intensyon, tandaan na lahat ng sobra ay nakasasama pa rin. Planuhin ang binge-watching sessions at wag na wag isasakripisyo ang iyong pagtulog. Tandaan, mas makulay ang mundo kung alam mong hiwagas sa pag-ikot nito. Ako po si Arnold. Nagpapaalalang sa kaalaman ay walang labis. Magsaliksik para siguradong alam na des. Balita mula sa Ukraine, isang piloto ng Ukrainian F-16 fighter jet ang nasawi habang tinatangkang iwasan ang nasa daan-daang drones, cruise at ballistic missiles mula sa Russia. Ayon sa mga otoridad, ito ay mula sa lumalalang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa habang papasok na sa ika-4 na taon nitong digmaan. Binigyang pagkilala naman ito ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky at pinarangalan ng titulong Hero of Ukraine, ang pinakamataas na pagkilalang ibinibigay sa kanilang bansa. Matapos ang naturang pag-atake, humingi ng karagdagang suporta si Zelensky mula sa mga kalyadong bansa gaya ng Amerika at mga bansa sa Europa matapos masira ang ilan sa mga infrastruktura at masugatan naman ang tinatayang nasa 12 individual. Sa iba pang balita, isang pasahero na naman mula Thailand ang hinarang ng mga otoridad sa India matapos mahulihan na 16 na smuggled wildlife snakes. Ang mga nasabat na ahas ay hinalang ibinebenta sa isang pet trade kung saan ang mga ito hindi naman ituturing na labis na makamandag o delikado para sa mga tao. Kasalukuyang nasa kustodiya ng mga otoridad ng suspect at iniimbestigahan ng naturang insidente. Magugunitang dito lamang unang linggo ng Hunyo ay nasabat din ang 12 ng venomous vipers na pinuslit mula sa Thailand, isang insidenteng kahalintulad ng kasalukuyang kaso. At yan naman nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galangin ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hindi tutol pero hindi rin lubos na sumasang-ayon ng ilang senador sa inanunsyong 50 pesos na aumento sa sahod para sa minimum wage earners sa National Capital Region. May gustong maghain ng panukalang 100 pesos sa legislated wage increase habang may nag-aalangan din dahil sa posibleng banta nito sa economic balance. Magbabalita si Raymond Dadpaas. Hati ang mga senador sa anunsyo ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board o RTWPB sa National Capital Region
na bibigyan ng 50 pesos na aumento sa sahod ang mga minimum wage earners sa Metro Manila. Ayon kay Senate Pro Tempore Jinggoy Estrada, anumang pagtaas sa sahod ay welcome sa mga manggagawa. Kailangan ito para makaagapay ang mga manggagawa sa tumataas na presyo ng mga bilihin. Para naman kay Senador Christopher Bongo, bawat piso ay mahalaga sa mga manggagawa kaya't isang magandang balita ang dagdag sahod para sa kanila. Ngunit pareho sila Estrada at Gona muling nagkain ng panukalang batas para sa 100 pisong legislated wage increase. Ito yung panukalang batas na umabot na sa advanced stage ng legislation ngunit hindi na pirmahan dahil 200 piso ang gusto ng Kamara de Representantes. Totoo lang, habang tumataas yung bilihin ay kulang po yung 50. Kaya sana po may pasa itong 100 at dapat nga noon pa ito eh. Diyan na, pinasa na namin dito. Hindi ko lang po maintindihan kung bakit hindi nagkasundo yung BICAM at hindi naipasa. Sayang naman, pinaghirapan natin ito na may pasa. Para naman kay Senador Joel Villanueva na siyang chairman ng Senate Committee on Labor, mas gusto nito ang tinatawag na living wage para sa mga manggagawa. Paliwanag ni Villanueva, kailangan balansehin ang sahod ng mga manggagawa sa tunay na kanilang pangailangan sa gitna ng napakataas na presyo ng mga bilihin. Hindi umano ito tutol sa ibinibigay na wage increase ng mga wage board dahil sa katunayan ay gusto pa nitong palakasin ang mga regional tripartite wages and productivity board. I have nothing against increasing itong mga minimum wage na inire-report out ng ating mga regional wage boards. In fact, I wanted to strengthen our regional wage boards. I wanted to make sure that they are using the right data. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas ng DZR Rates, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Inanunsyo na ang pagpapalit ng pamumuno sa Philippine Sports Commission. Ipinakilala ang dating Chief de Mission ng Philippine Delegation sa 2024 Paris Olympics bilang bagong chairman ng PSC, kapalit ni Richard Bachman. Narito ang report ni Matchpoint, Millie Borja. Kinumpirma ng Malacanang na si dating PBA Chairman Patrick Gregorio ang bagong mamumuno sa Philippine Sports Commission o PSC, kapalit ni Richard Bachman. Inilahad dito na Executive Secretary Lucas Bersamin itong Sabado, bagamat hindi na ito nagbigay ng karagdagang detalye hinggil sa pagpapalit ng pamunuan sa PSC. Naunang lumabas ang balita tungkol sa posibleng pag-upong PSC Chair ni Gregorio noong nakaraang taon, pagkatapos niyang magsilbi bilang Chief de Mission ng Philippine Delegation sa 2024 Paris Olympics. Dating Pangulo rin si Gregorio ng Philippine Rowing Association na nakagawa ng 2 Olympians sa mga nagdaang taon. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Abangan sa aming pagbabalik, sospek sa pananaksak sa Katarman, sumuko umano dahil nakonsensya. Sa Showbiz Spotted, Ben and Ben magkakaroon ng concert film, album tour ng banda, nagpapatuloy. At sa Hoy, bawal yan, parusa sa mabilis sa pagmamaneho sa loob ng school zones. Ano nga ba? Yan at marami pang iba dito lamang sa MBC TV Network News. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, malungkot ang pasok ng Hulyo para sa higit 500 individual na nasunugan at nawalan ng bahay sa Barangay Rosario, Pasig City kagabi. Hinala ng ilan, posibleng sa welding nagmula ang sunog na mabilis kumalat sa mga kabahayan. Nagbabalik si Edniel Parosa. Masalimuot ang tapos ng kalahati ng taon para sa daan-daang residente ng Barangay Rosario sa Pasig City. Makaraan silang mawalan ng tirahan bunsod ng malaking sunog sa nasabing barangay kagabi. Ayon sa Pasig City Command Center, isang lalaki ang nasugatan ng pubog sa paa habang isa rin ang nakaranas ng hirap sa paghinga pero swerteng walang nasawi sa insidente. Gayunman, umabot naman sa 505 na individual o 131 pamilya ang nasunugan at kasalukuyang nananatili sa evacuation center. Sa Rosario, nangyari ang sunog pero kinupkop muna ng Barangay Manggahan ang dami ng mga evacuees dahil mas malapit ito sa pinangyarihan ng trahedya. Alaga ang mga ito ng tent,
hygiene at sleeping kits, maging pagkain mula sa pamalaang lungsod. Ang usap-usapan, galing ang sunog sa welding sa isang bahay na mabilis umanong kumalap dahil marami sa komunidad ay yari sa light materials ng tahanan. Kabilang sa mga nasunugan ay si Ma'am Annalisa na wala man lamang naisalba maliban sa kanyang suot na pajama na pantulog niya sana nang pumutok ang sunog. Sabi lang ng mga bata, akala namin nagbibiro na may sunog. Pagsilip po namin sa likod ng bahay namin, nandun na po yung sunog. Ang laki kagad po ng apoy. Pero kung tutusin, mas malayo naman talaga yung sunog na manggagan. Sa kabilang street tumawid na po sa amin. Panggagalaitin ng ilang residenteng ayaw nang magpakuha sa kamera. Hindi man lamang umano sumigaw ng may-ari ng bahay na sumiklab na palang apoy sa kanilang area. Hindi kami nakarinig ng kahit anong may sunog na ganito sa kanila. Tapos ang sabi pa, naghahakot na nga po sila ng gamit nila. Kumbaga nag-ano na sila. Hindi man lang sila nagsabi na, oy, may sunog sa amin, nasunugan kami. Nagsimula ang apoy bandang alas 7:30 kagabi, umabot sa ikatlong alarma dakong 8:23 PM at 11:35 na ng maghahating gabi bago ito naapula. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parrosa na DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Patay ang isang mag-ina habang sugatan naman ang tatlong iba pa matapos mahulog sa bangin ang kanilang sinasakyan sa Bocod, Benguet. Iyan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Nasawin, dalawang mag-ina matapos mahulog sa 300 metrong lalim na bangin ang kanilang sasakyan sa Sitio Diapas, Barangay Bubuk, Bisal, Bukod, Benguet kahapon na madaling araw. Hindi na umabot ang buhay sa pagamutan sina Season Paot, 55 at Chakami Paots, 75 taong gulang. Batay sa report ng Bukod Municipal Police Station, galing ang puting Nissan Navara Pro 4X pickup sa Tabuk City, Kalinga. Sakay ang 5 individual at habang binabaybay ang Ambuklaw Road patungo sa Baguio City, nang biglang nagkaroon ng mechanical defect ang sakyan at nawala ng kontrol ang driver sa manobela na naging sanhi ng pagkahulog nito sa malalim na bangin. Agad na nag-responde ang mga rescue team at sinugod ang 5 pasahero sa Baguio General Hospital and Medical Center. Subalit 2 sa kanila ang binawi ng buhay. Kasalukuyan nagpapagaling ang 2 pasahero samantalang ang driver ay nakalabas na sa pagamutan at iniimbestigahan sa Bukod Municipal Police Station. Ito si RH41 Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagtamo naman na malawang sugat ang 20 taong gulang na lalaki na isang bagger nang saksakin ito ng itinuturing suspect. Lumalabas naman na personal na galit ang motibo. Nangyari ang nasabing pananaksak sa Barangay Washington, Catarman Norte, Samar. Batay sa pag-iimbestigahan ng mga pulis, ang biktima na si alias Joshua, 20 taong gulang na bagger, ay residente ng nasabing barangay habang naglalakad kasama ang kanyang mga kaibigan na nakilala na sila Tunio at alias Mark ay patungong Sityong Tarugan nang mapasin nilang sinusundan daw sila ng hindi nakilalang lalaki. Biglaan na lamang umatake ang nasabing lalaki na kalaunay ay nakilalang si alias Magno at agad na lamang pinagsasaksak si Joshua sa iba't ibang bahagi ng katawan na ngayon ang nasabing biktima ay nasa malubha ang kondisyon. Ngunit sumuko rin ng suspect sa barangay Kagawad at i-turn over ito sa pulisya. Ayon naman sa suspect, binabagabag daw siya na matiling konsensya. Inamin ito ang krimen at isinuwalat na may kasabot siyang nakilalang si alias Nuno, residente naman ng barangay New Rizal, Catarman na umano'y may personal ding alitan sa biktima. Patuloy naman pinaghahanap ng otoridad si alias Nuno ang kanyang kasabwat na nakatakas matapos ang krimen. Kasalukuyang inihahanda na ng Catarman Municipal Police Station ang nararapat na kasong kriminal laban sa 2 akusado. Mula sa MBC Network News, RH34 Shane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Timbog ang most wanted person ng Pangasinan na isang 29 anyos binata at residente ng Dagupan City at listed as regional top priority target
target and categorized as high-value individual matapos itong maaresto sa buy-bust operation ng PNP kaninang madaling araw sa Barangay Embarcadero, Mangaldan, Pangasinan. Sa ulat ni Mangaldan OIC Chief of Police Lieutenant Colonel Perlito Tuayo na nakarating sa tanggapan ni Police Brigadier General Dindo Reyes, Acting Regional Director ng Police Regional Office 1, nagsagawa ng operasyon ng Regional Drug Enforcement Unit ng FRO1, Provincial Drug Enforcement Unit, Provincial Intelligence Unit ng Pangasinan PPO at Mangaldan Police Station at nakumpiska sa suspek ang 60 gramo ng shabu na may street drug price na 408,000 pesos na nakalagay sa isang knot-tied plastic sachet. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 o the Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang kinakaharap na kaso ng suspek na ngayon nasa kustodiya ng Mangaldan Police Station. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Pajardo, Aris 38, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bahagi ng pagbabalik eskwela ay ang katiyakan na ligtas ang mga estudyante sa kanilang pagpasok at pag-uwi mula sa mga paaralan. Ilan sa pagsisiguro nito ay ang pagpapatupad ng speed limit sa paligid ng paaralan upang maiwasan ang aksidente, lalo na para sa mga eskwela na katapat lamang ang mga kalsada. Kung gaano dapat kabilis magpatakbo sa mga school zone, alamin sa report ni Rose Babiera. Sa bansa, maraming paaralan ang nakapwesto sa tapat ng mga kalsada kung saan kasabay ng pagmamaneho ng mga ito ay nariyan naman ang mga estudyanteng papasok o hindi naman ay pauwi na. Kaya naman mahalagang tandaan ng mga motorista na magdahan-dahan lamang sa pagmamaneho upang maiwasan ang mga aksidente na maaari pang kasangkutan ng mga batang mag-aaral. Sa katunayan, sa bansa ay pinatutupad ang school zone speed limit kung saan nagtatakda lamang ng tamang bilis para sa mga sasakyan na napapadaan sa mga paaralan. Ayon sa Republic Act No. 4136 o Land Transportation Code, itinuturing na crowded street ang school zones kaya dapat nasa 20 km/h lamang ang takbo ng mga ito. Layunin nito na maprotektahan ang mga estudyante at magkaroon ng sapat na reaction time ang driver kapag may biglang sumalubong sa kalsada o makita ng maayos ang mga driver ng mga dumadaang estudyante. Nakasaad naman sa Section 56 na ang maaaring lumabag dito ay maaari lamang maharap sa multang hindi lalagpas sa 100 piso. Samantala, maaari namang itong maituring na overspeeding ayon naman sa Land Transportation Office o LTO, kung saan ay maaaring maharap ang lumabag sa 2,000 multa sa first offense, 3,000 sa second offense at suspensyon ng lisensya ng 3 buwan o higit pa. 10,000 piso naman para sa third offense na may minimum suspension ng lisensya na 6 na buwan, habang mahahantong na sa pag-revoke ng lisensya ang lalagpas pa sa ikatlong offense. Kung mayroon pa kayong nahuling ipinagbabawal na akto o kaya naman ay mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy! Bawal yan! Sa mundo naman ng OPM, kasunod ang bumubuting kalagayan ng drummer ng folk pop band Ben and Ben na si Jam Villanueva, nagpapatuloy na rin ang kanilang album tour. Pero bukod sa panghaharana sa loob at labas ng bansa at nakaambang new songs, may isa pang hinahanda ang banda para sa liwanags. Kung ano ito, alamin sa report ni Showbiz Angel. Nagpapatuloy ang album tour ng award-winning folk pop band Ben and Ben na The Traveler Across Dimensions. Ito'y matapos pansamantalang ihinto ang kanilang pagtatanghal bilang pagbibigay daan sa pagpapagaling ng kanilang drummer na si Jam Villanueva na tinamaan ng isang kondisyong nakaapekto sa kanyang pagdadrums. I'm on the road to recovery naman. Like, dati kasi hindi ko siya magalaw from this position. But at least now, I can. I mean, yung range of motion niya is there. Pero I'm still working on the strength of it. So I can't tell pa now
if I'm able to, but that's the goal. This July 12 nga mga harana sa Lincoln, California ang 9-piece band. Habang next month sa iba't ibang panig naman ng bansa magtatanghalang Saranggola Singers. August 16 sa Bacolod, August 23 sa John Hay Convention Center sa Baguio at sa August 30 sa Davao City. Samantala, nang humarap din sa press kahapon para sa kanilang tour relaunch, nausisa ko ang banda kung posible nga ba ang kanilang crossover from stage to big screen sa pamamagitan ng isang concert film or docu? Specifically, itong story ng Traveler Across Dimensions is something na since gusto namin siya maparating sa mas maraming tao, we're actually working on bringing it to life in a concert film. Spoiler. Kung kailan, heto ang sagot ng kambal. Hopefully this year. Kasabay naman ang pagpapatuloy ng The Traveler Across Dimensions Tour, inanunsyo rin na bahagi pa rin ng Sony Music Philippines ang banda, kung saan dapat din daw abangan ng Liwanags ang mga ilalabas nilang bagong single at EP. Para sa MBC TV Network News, ito pa ang showbiz angel Angelica Cosman ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At iyan po ang mga balitang aming nakalap ngayong araw ng Martes. Ito po si Yuel Reyes. At ako naman po, si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas, araw ng Miyerkules, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid pa rin ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.